Ilang araw nang inuulan ang Luzon dahil sa hanging habagat na pinaigting ng dalawang magkasunod na bagyo. May isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible kaya makaapekto rin ito sa panahon ng bansa. Alamin natin yan mula sa ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang hapon, Mark. Hanging habagat na pinalalakas ng Typhoon Falcon ang patuloy na nagdadala ng masungit na panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dito sa Luzon. At base sa datos ng The Weather Company, posibleng tumagal hanggang weekend ang mga pag-ulang ito na kahit na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Falcon, patuloy na hihigop yan ng hanging habagat. Ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan, nakataas pa rin ang orange rainfall warning sa probinsya ng Bataan. Matitinding ulan ang mararanasan sa nabanggit na lugar sa susunod na 2 oras. Mataas rin ang banta ng baha. Yellow warning naman dito sa Metro Manila, Zambales, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Dapat I am ready sa malalakas na pag-ulan. Posible ang pagbaha sa mabababang lugar. May katamtaman hanggang malakas na ulan naman dyan sa mga probinsya ng Quezon, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga na posibleng tumagal hanggang alas 5 ng hapon. Namata ng pag-asa ang mata ng bagyong Falcon sa layong 795 kilometers na may silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 160 kilometers per hour. Inaasahan na kikilos ang bagyo pa northwest sa bilis na 22 kilometers per hour. Sa track ng pag-asa, hindi ito inaasahang tatama sa alinmang kalupaan ng Pilipinas at posible na itong lumabas ng PAR bukas yan. Pero kahit nasa labas na ng PAR, may kakayahan pa rin itong palakasin ng hanging habagat na magdadala naman ng masamang panahon sa Luzon at sa ibang bahagi ng Visayas. Delikado pa rin pumalaot sa mga dagat na sakop ng Luzon at Visayas, yung mga maliliit na sakyang pandagat. Pinag-iingat din ang malalaking barko sa malalaking alon. Mga kapuso, maswerte po tayo na hindi tatama sa kalupaan ang Typhoon Falcon. Sa kuha po kahapon ng US National Aeronautics and Space Administration o NASA, kitang-kita yung mata ng bagyong Falcon. Ayon sa NASA, may ring of powerful thunderstorms. Yan po nakikita nyo na yan na nakapaloob sa sirkulasyon mismo ng bagyo. Tani, may isa pang bagyo sa labas ng PAR, di ba? Papasok ba ito sa PAR at makakaapekto pa sa ating panahon gaya ng bagyong Falcon? Mark, dito sa latest na wind forecast map ng The Weather Company, ito yung bagyong Falcon na tatama dito sa may Southeast China at tuluyan na siyang hihina. At yung kasunod niyan, etong Sinangka. Nung mga unang araw kasi, mga Lunes o Martes, ang ipinapakita sa forecast wind map, Mark, hindi ito lalapit sa PAR bagkos ay lalayo yan patungo ng Japan. Pero ngayon, yung latest makikita mo na lalapit ito sa PAR at kikilos pa westward. So ito ngayon yung babantayan natin, Mark, dahil kapag nagbago yan at ito yung sinunod niya, mapapansin nyo, patuloy na lalakas yung hanging habagat dahil sa kanyang sirkulasyon naman pupunta yan. So ibig sabihin yan, pag nagpatuloy yung hanging habagat sa mga susunod na araw, ay posibleng may mga pag-ulan pa rin maranasan dito sa ating bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.